Ang pagbabalik ng alamat. Kabanata 136. Umalis ka. Ano ito tungkol sa mga taong nanghuhuli sa iyo sa kalagitnaan ng gabi? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Nakayuko sa lupa, desperadong gumapang si Tavian patungo sa pinto. Ang gusto lang niyang gawin noon ay ang tumakbo para dito, hindi man lang interesadong ipagsapalaran ang kanyang buhay sa isang nutcase tulad ni Justin. Isa lamang siyang dukha na ang buhay ay hindi man lang katumbas ng isang sentimos, kaya bale mamatay man siya. Pero iba sa akin. Sa isang kapalaran na ilang bilyon, mayroon akong pera na hindi ko matatapos sa paggasto sa buhay na ito at hindi mabilang na kababaihan na naghihintay na magpainit sa aking kama. Paano ako mamamatay? Hindi ka makakatakas, kaya isave mo lang ang iyong enerhiya. Habang tinitigan ang lalaking gumagapang sa lupa, dahan-dahang humakbang si Justin patungo sa kanya. Simula nung nalaman kong nakipagsabuatan siya sa iba para i-set up ako at ilabas ang pagkabangkarote ko, nakatadhana na siyang mamatay. Layuan mo ako. Nang makita ang papalapit na mga yabag ng lalaki, isang kislap ng gulat ang sumilay sa mga mata ni Tavian. Ngunit sa eksaktong pagkakataong iyon, biglang bumukas ang pinto ng pribadong silid. Kasunod nito, pumasok ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakaitim na suit. Anong nangyayari dito? Nang masulyapan si Tavian, na nakayuko sa lupa at galit na gumagapang patungo sa pinto, nakilala niya ito sa isang sulyap. Ginoo. Callahan. Ibilasan mo, may magpigil sa lokong ito. Gusto niya akong patayin. Sa sandaling mapansin siya ni Tavian, hinawakan niya ang kanyang kamisete na para bang nakakita siya ng sinag ng liwanag sa dulo ng lagusan. Isang baliw. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay likas na itinaas ang kanyang mga mata at ibinaling ang kanyang tingin. Sa sandaling nakita niya si Justin, isang flash ng pagtataka ang bumungad sa kanyang mga mata. Ginoo. De la Cruz. Umalis ka sa daan ko. Tinapunan siya ni Justin ng masamang tingin na labis na natakot sa kanya kaya dali-dali siyang umatras ng ilang hakbang. Anong nangyari, Mr. De la Cruz? Maingat na tiningnan ng medyo may edad na si Justin. Kung tutuusin, personal niyang nasaksihan ang pagiging humble ng may-ari ng Empyrean Palace na si Luna sa harap ng lalaki noong huling pagkakataon. Huwag kang magtanong ng hindi mo dapat itanong. Labas. Malamig ang ekspresyon ng mukha ni Justin. Naiintindihan mo, Mr. De la Cruz. Nang walang karagdagang abala, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay umikot sa kanyang mga takong at umalis na parang hindi pa siya nakapunta roon. Bang! Muli na namang sinara ang pinto ng pribadong silid, dahilan para biglang lumubog ang puso ni Tavian. Anong nangyayari dito? Bakit matatakot kay Justin ang isang empleyado ng Empyrean Palace? Hindi ba't isa lamang siyang naghihikahos na nabangkarot at may utang na loob ilang taon na ang nakararaan? Hindi mo na kailangang tumitig sa pinto. Walang sino man sa mundong ito ang makapagliligtas sa iyo. Tinawi ng pahayag ni Justin ang huling kislap ng pag-asa ng lalaki. Habang papalapit si Justin, nang agat ang ngipin ni Tavian at natamba. Ang kanyang mga tuhod sa harap niya nang walang ibang salita. Pasensya ka na, Justin. Taglit akong nabulag sa kasakiman noon. Nakita ko ang mga pagkakamali ng aking paraan, kaya't mangyaring bigyan ako ng isa pang pagkakataon. Gusto mo ng pera, tama. Ibibigay ko sa'yo. Kung hindi sapat ang 100 milyon, bibigyan kita ng 1 bilyon. Kung hindi man iyon sapat para sa iyo, ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng Tavian Group, okay? Ang Tavian Group ay may market value na ilang bilyon, kaya kahit 3 bilyon lang, hindi bababa sa 1.2 bilyon doon. 100 milyon lang ang dinaya ko sa kanya noon, kaya higit sa sapat na 1.2 bilyon ang ibinabalik ko sa kanya ngayon, di ba? Hindi sapat iyon. Napailing si Justin nang walang pakialam. Wala akong interes sa Tavian Group. Ano ba talaga ang gusto mo, kung ganoon? As long as you spare me, papayag ako sa kahit anong gusto mo. Sumirit si Tavian sa nagngangalit na mga ngipin. Gusto ko ang buhay mo. Kapag nagkamali ang isang tao, natural na kailangan niyang bayaran ang presyo. At ang halaga ng pagtataksil mo sa akin noon ay kamatayan. Malamig na sabi ni Justin. Nang marinig iyon ni Tavian, ang kanyang ekspresyon ay sumailalim sa isang matinding pagbabago. Umalis ka na habang nauuna ka, Justin. Wala kang makukuha kahit 1 sentimos kung papatayin mo ako.
Sa halip, isakripisyo mo pa ang iyong buhay bilang kapalit. Worth it ba na ipagpalit mo ang buhay mo sa buhay ko? Hindi talaga. Umiling si Justin bago nagpatuloy, dapat natapos na ang buhay mo 4 na taon na ang nakakaraan. Pinayagan na kitang mabuhay ng 4 na dagdag na taon. Hindi ka pa ba kontento? Pagkasabi noon ay ayaw na niyang makipagyak sa kanya. Itinaas niya ang kanyang paa, sinipa niya ang lalaki sa baba. Sabay-sabay, bumulwak ang dugo mula sa bibig at ilong ni Tavian, at bumagsak siya sa lupa. Nang magpumiglas siyang bumangon habang nagbabantang magdilim ang kanyang paningin, ang pinto ng pribadong silid ay muling itinulak ng walang paabi. Sa mga takong na iyon, isang binatilyo na nakasuot ng casual na damit ang mabilis na sumulpot. Nagliwanag ang mga mata ni Tavian nang makita siya. Sumugod siya at hinawakan ang laylayan ng kanyang pantalon na parang nalulunod na lalaking nakahawak sa mga dayami. Iligtas mo ako, Mr. York. Nagulat si Preston nang biglang may lalaking nababalutan ng dugo ang sarili sa kanya. Ngunit nang sa wakas ay matukoy na niya ang pagkakakilanlan ng taong iyon, kumislap ang isang kislap ng pagkagulat sa kanyang mga mata. Tavian, paano ka napunta sa ganoong estado? Sino ang gumawa nito sa iyo? Kailangan mo akong iligtas, Mr. York. May gustong pumatay sa akin. Mahigpit na hinawakan ni Tavian ang laylayan ng kanyang pantalon, ayaw ko mawala sa kanyang pagkakahawak kahit anong mangyari. Patayin ka. Napangisi si Preston nang marinig iyon, isang korap ng pang-aalipusta ang gumapang sa kanyang mga tampok. Seryoso ka? Sino ang mga ngahas na pumatay ng tao sa Empyrean Palace maliban kung siya ay may death wish? Ang Empyrean Palace ay kay Luna, ang Dark Widow. Ito ang kanyang lupain. Tanging ang mga may sakit sa buhay ay maglalakas loob na pumatay ng isang tao sa kanyang tirahan. Hayaan mo akong makita kung sino ang napakalakas ng loob na pumatay ng tao sa Empyrean Palace. Pagkatapos sabihin iyon, itinaas ni Preston ang kanyang mga mata at tumingin kay Justin, gumuhit, bata, ikaw ba ang gustong pumatay ng tao sa Empyrean Palace? Umalis ka. Babala ni Justin sa malamig na boses. Anong sinabi mo? Hindi naman ako nagkamali ng dinig, di ba? Sa isang iglap, ang ekspresyon ni Preston ay napalitan ng galit. Inutusan mo akong mag-buzz off. Alam mo ba kung sino ako? Hindi, at hindi rin ako interesadong malaman. Isang bakas ng pagkainip ang sumilay sa mga mata ni Justin. Sandali lang ang ibibigay ko sa'yo. Kung nandito ka pa rin pagkalipas ng 1 minuto. Kung gayon, anong gagawin mo? Pinutol siya ni Preston bago pa siya matapos magsalita. Bakit, may balak ka rin bang bugbugin ako? Bata, naglakas loob ka bang gumawa ng hakbang laban sa akin bago mo pa man lang tanungin ang tungkol sa aking pagkakakilanlan? Markahan mo ang mga salita ko na hindi ka lalabas ng Empyrean Palace ng buhay ngayon kung manggahas kang saktan kahit isang buhok sa ulo ko. Ha? Baka matakot sa kanya si Tavian, pero hindi ako. Walang anuman ang Tavian, isang Novorish na kamakailan lamang ay gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili. Pero ako naman ang tagapagmana ng York family, isa sa 4 na prominenteng pamilya sa Jazza. May manggahas bang magtaas ng kamay laban sa akin? Well, unless may death wish siya. O talaga? Sa kanyang pagbabante, sinulyapan siya ni Justin nang walang pakialam bago sumagot, kung gayon, hihintayin ko na lang at tingnan kung paano mo ako pipigilan sa paglalakad palabas ng Empyrean Palace ng buhay. Habang umaalingaw-ngaw ang kanyang mga salita, humakbang siya at sinipa ang lalaki sa tiyan. Kasunod ng suntok na iyon, ang mahina at manipis na katawan ni Preston ay agad na lumipad palabas na parang saranggola na may naputol na tali at tumama ng malakas sa pinto ng pribadong silid. Isang kulog pagkatapos ay umalingaw-ngaw sa paligid ng silid. Agad na nanghina ang kanyang mga paa, at lumuhad siya sa harap ni Justin. Kabanata 137. Masyado kang masungit. How dare you hit me, bata? Si Preston ay nanatiling nakaluhod sa lupa na nanginginig ang mga paa habang nakahawak sa tiyan. Kahit sa mismong sandaling iyon ay hindi pa rin siya makapaniwala na may nangahas talagang makipagpisikal sa kanya. May nangahas talagang sumakit sa akin, ang tagapagmana ng pamilya York, sa Jazz-ona. Babala lang sa iyo ang sipa na iyon. Kung maglakas loob ka sa bagay na ito, wala akong pakialam na patayin ka rin. Walang emosyon ang mukha ni Justin, at ang tingin sa kanyang mga mata habang pinagmamasdan niya ang lalaki ay para bang malapit na ang kamatayan ng huli. Alam mo ba kung sino ako?
Ako si Preston York, ang tagapagmana ng pamilya York. Gusto mo bang patayin ako? Pinandilatan siya ni Preston ng mga mata na nagliliyab na eskarlata. I'm dead certain that he only dared make a move against me because he had no idea about my identity. Kung alam niya kung sino ako, maglalakas loob pa rin ba siya? Well, maliban kung siya ay may sakit sa buhay. Ano ang maganda sa pamilya York? Kung ang pamilya York ay maglakas loob na makialam sa bagay na ito, buburahin ko rin ito. Malamig na deklara ni Justin. Ito lang ang hamak na pamilya ng York sa Jazza. Maaari ko itong pawiin anumang oras sa isang simpleng order. O aking Diyos, siya ay talagang off ang kanyang rocker. Galit na galit siya. Halos lahat ng nandoon ay parang wala sa sarili nang marinig ang mapangahas niyang pahayag. Tanggalin ang pamilya ng York. Nakalugay ba siya ng tornilyo? Alam ba niya talaga ang status ng pamilya York sa Jazza? Isa ito sa 4 na kilalang pamilya sa Jazza at nag-ugat sa lungsod. Sa loob ng ilang dekada. Hindi ito magiging isang madaling gawain kahit na ang gobernador ng Jackson, Kingston Warhol, ay gustong gawin iyon, lalo na sa kanya. Sino siya sa tingin niya? Ang hari ng digmaan, si Zachary Link. O si Azure mismo. Pawiin ang pamilyang York sa pag-iral. Anak, hindi ako nagkamali ng pagkarinig, no? Nakapagtataka, hindi naman nagalit si Preston nang marinig iyon. Sa halip, napangiti siya. Sa lahat ng mga taon na ito, ikaw ang unang taong nang ahas na magsabi ng ganoon sa akin. Ganoon ba? Iyon ay dahil hindi mo pa ako nakikilala sa nakaraan. Wala sa mood na mag-aksaya ng hininga sa kanya, binigyan siya ni Justin ng isa pang mabilis na sipa. Isang kalabog ang tumunog ng muling bumaling ang katawan ni Preston sa pinto ng pribadong silid. Maglaway. Umubo siya ng isang bibig ng dugo. Pagkatapos, nagpumiglas siya mula sa lupa habang nakahawak sa kanyang tiyan. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, tinitigan niya si Justin at nanumpa, bata, tiyak na mamamatay ka sa isang kakila-kilabot na kamatayan. Ipinapangako ko sa iyo iyon. Simula pagkabata, walang nang ahas na tretuhin ako ng ganito. Bilang tagapagmana ng pamilya York, ako ang laging nambubugbog sa iba. Wala pang nagtaas ng kamay sa akin. Tinabi ko bang bumangon ka na? Nanlamig ang titig ni Justin, nagdulot ng matinding takot kay Preston na nanghina ang kanyang mga binti, at hindi niya sinasadyang lumuhad siya sa harap ng lalaki ng may kaluskos. Ni minsan sa buhay niya ay hindi siya nakakita ng ganoong kalakas na pakiramdam ng pang-aapi na makikita sa mga mata ng lalaki noon. Mukhang determinado kang makialam sa bagay na ito, oo. Nakatitig sa lalaking nakaluhod sa lupa, nasabi ni Justin ng malumanay, sige, bibigyan kita ng pagkakataong iyon. Titingnan ko kung may iligtas ka ng pamilya York at si Tovian. Nang sabihin niya iyon, nakakagulat na hindi siya nagpatuloy sa pag-stalk pasulong. Sa halip, bumalik siya sa kanyang upuan at casual na nagsindi ng sigarilyo. Tinitigan ng masama sina Preston at Tovian, gumuhit siya, binibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Maaari kang gumawa ng gaano man karaming mga tawag na gusto mo at tawagan ng sino man. Titingnan ko kung may sino man sa Jazza na makapagliligtas sa inyong dalawa. Pinapahintulutan niya kaming tumawag at tumawag kahit sino. Narinig iyon ng pangalawang Preston at Tovian, nagliwanag ang kanilang mga mata. Sa kabaligtaran, ang ilang taong nakatayo sa likuran ni Justin ay nakatingin sa kanya na para bang siya ay isang tulala. Ang tanga. Sure enough, isa siyang tanga. Hindi lang tanga, mayabang pa. Kung ang mga tao lang sa private room na ito ngayon, walang makakaligtas sa kanila kahit gusto niyang patayin sila. Kahit na ang pamilya York ay sumugod, hindi sila maaaring maging mas mabilis kaysa sa kanya upang kumilos. Hanggat hindi sila makaalis sa silid na ito, aakyat sila sa sapa ng walang sagwan at walang makakaligtas sa kanila. Ngunit kapag nabigyan sila ng pagkakataong makipag-ugnayan sa mga tao sa labas ng silid na ito, ang kamatayan ay nalalapit na sa kanya. Hindi alintana kung ang pamilyang York ang isa sa 4 na kilalang pamilya sa Jazona o ang malawak na koneksyon na naipon ni Tovian sa lungsod sa buong taon, ang isang tulad niya ay hindi makakapantay sa alinman. Kung tutusin, nabangkarot ang kanyang kumpanya ilang taon na ang nakararaan, at marami pa siyang utang. Hanggat nabigyan sila ng pagkakataon, mayroon silang 100 paraan upang talunin siya sa kanyang laro. Anak, sinabi mo iyan, kaya huwag kang magsisi. Nang marinig iyon, tumawag kaagad si Preston sa bahay.
Ilang sandali pa, may narinig na boses mula sa kabilang dulo ng telepono. Hello, Press. Lolo, nasa Empyrean Palace ako, at may bumugbog sa akin. Tinabi pa niya na gusto niya akong patayin at lipulin ang pamilya ng York. Halika at iligtas mo ako, dali. Sumigaw si Preston sa telepono nang makonekta ang tawag. Anong sinabi mo? Tanggalin ang pamilyang York. Bakas ng galit ang boses sa kabilang dulo ng telepono nang marinig iyon ng tao. Hindi naman ako nagkamali ng narinig, di ba? Tinong mayabang na nagsabi niyan. Hindi ko alam kung sino siya. Ang alam ko lang gusto niya akong patayin. Dali, halika at iligtas mo ako, Lolo. Sabihin mo maghintay na lang siya. Pupunta ako dyan kaagad. Naputol ang tawag na may kasamang nguso. Pagkatapos tumawag, tinitigan ni Preston si Justin habang nakaluhod sa lupa na parang ilang sandali lang ang layo ng lalaki sa tiyak na kamatayan. Patay na patay ka, anak. Bilang bahagi ng pamilya York, pamilyar siya sa ugali ng kanyang lolo. Mula sa tawag sa telepono kanina, kitang-kita niya na galit ang lalaki. Anak, mabibigyan kita ng pagkakataon bago dumating ang aking lolo. Kung luluhod ka at lumuhad sa harapan ko ngayon, na tinatawag akong iyong Panginoon at Panginoon, maaari kong isaalang-alang na iligtas ka. Babuliin ko lang ang dalawang paa mo. Gayunpaman, hindi na magiging ganoon kadali pagdating ng aking lolo. Sa isang kisap mata, muli niyang tinitigan si Justin ang may pag-aalinlangan. Sa kanyang mga mata, ang lalaki ay walang pinagkaiba sa taong may leeg sa chopping block. Masyado kang madaldal. Ang mga tingin ni Justin ay naging malamig na agad na natakot sa kanya ng labis na siya ay nagmamadaling napaatras ng ilang hakbang at halos kumatok sa pinto. Ngunit sa eksaktong sandaling iyon, may biglang bumukas muli sa pinto ng pribadong silid. Sa sumunod na sandali, isang grupo ng mga pulis ang pumasok na sinundan ng isang matandang lalaki na nakasuot ng simpleng damit. Pagpasok pa lang nila sa silid ay nagtanong ang lalaki, sino ang tumawag ng pulis? Ako. Sa sandaling mapansin niya ang mga pulis, agad na humakbang ang sekretarya ni Tovian na naging kasing putla ng kumot. Ikaw ba ang nag-report ng pulis? Tinitigan siya ng masama, ang matandang lalaki ay nagtanong, sa telepono ngayon lang, sinabi mong may gustong pumatay sa Empyrean Palace, tama ba? Sino yun? Siya yun. Walang segundong itinuro ng sekretarya ni Tovian si Justin. Ang matandang lalaki ay reflexively ibinaling ang kanyang tingin sa direksyon na kanyang itinuro lamang upang salubungin ang paningin ng Justin. Bigla namang nagbago ang ekspresyon niya. Ikaw. Mabuting Panginoon. Siya yun. Ito na naman ang bane ng buhay ko. Sa sandaling dumapo ang mga mata niya kay Justin, nakilala niya ito sa isang sulyap. Kagabi, dahil sa kanya kaya na-detain ang aking Deputy Police Chief ng Divine Dragon Guards. Hanggang ngayon, nasa kustodiya pa rin ang lalaking iyon. At dahil din sa kanya kaya ako ngayon ay iniimbestigahan at malamang na ma-dismiss pa. Kabanata 138. Huwag humingi ng problema. Nang marinig ni Justin ang mga tinig, bigla niyang nilingon. Matapos gawin iyon ay nagsalubong ang kanyang mga kilay. Bakit siya na naman? Wala na bang ibang pulis sa Jazze? Ano ba talaga ang nangyayari dito, Mr. De La Cruz? Sa harap ni Justin, hindi maipaliwanag na naramdaman ni Rhett ang isang haplos na hindi kinabahan. Bilang hepe ng pulisya, kakaunti lang ang makakapag-intimidate sa akin sa buong Jazz na matatakot ako at mawawala ng lakas ng loob. Gayunpaman, isa siya sa kanila. Kahit na ang nangungunang aso ng Divine Dragon Guards, si Thierry, ay hindi nang ahas na magbitaw ng kahit isang salita ng protesta sa harap niya. Ano ako, isang punong pulis, kung ikukumpara. Mawawala ako sa posisyon kung maglalakas loob akong kalabanan siya. Hindi mo ba nakikita kung ano ang nangyayari dito? Maangin na sagot ni Justin. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Ito ay tiyak na isang hindi pagkakaunawaan. Paano posibleng nakagawa ng pagpatay si Mr. De La Cruz? Dahil tumanggi si Justin na tulungan siya, gumawa lang siya ng dahilan. Nako, bago pa man siya matapos magsalita, sumigaw ang sekretarya ni Tovian sa taas ng kanyang dibdib, walang hindi pagkakaunawaan. Nasaksihan ko ang pagbugbog niya kay Mr. Callahan hanggang sa loob ng 1 pulgada ng buhay niya gamit ang sarili kong mga mata at muntik na niya itong mapatay. Paano ito maaaring maging isang hindi pagkakaunawaan? Dali, arestuhin siya at dalhin sa himpilan ng pulisya.
Habang siya ay petrified sa mukha ni Justin, na binasag ang binti ni Mike nang walang pag-aalinlangan, na hindi siya nang ahas na magbitaw ng kahit isang salita, hindi na siya natatakot dahil narito ang mga pulis. Ang kanyang kumpiyansa ay bumalik sa isang tries. Tinuturuan mo ba ako dito? Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Rhett sa tono ng pag-uutos nito. Kailangan ko bang turuan mo ako kung paano gawin ang aking trabaho? How dare you? Galit na galit ang sekretarya ni Tovien kaya napalitan ng galit ang mukha nito. Anong klaseng ugali ito? Naniniwala ka ba na tatawag ako at magsampa ng reklamo laban sa iyo sa hepe ng pulisya? Gusto mo bang magsampa ng reklamo laban sa akin? Well, sige lang. Ako ang hepe ng pulis. Walang paraan si Rhett para ilabas ang kanyang galit, kaya ang kanyang aksyon ay katumbas ng pagboluntaryo sa kanyang sarili na maging kanyang punching bag. Kung wala lang masyadong taong nakatingin, umiikot na ako at aalis na agad. Hindi ko sinasadyang naipit ang aking sagwan sa kanyang mga gawain kahapon, at muntik na akong matanggal sa aking posisyon. Maglalakas loob ba akong gawin muli ang parehong pagkakamali? Ikaw ang hepe ng pulis, sabi mo. Ako si Preston York, miyembro ng pamilya York. Biglang napasigaw si Preston na nakadapa sa isang sulok malapit sa pinto. Preston York. Napakunot ang noo ni Rhett sa narinig. Ang tagapagmana ng pamilya York, si Preston York. Kahit hindi ko pa siya nakikita, narinig ko na ang pangalan niya. Isa siyang kilalang playboy na may maalamat na reputasyon sa Jazza. Bakit siya nandito? Maaari akong magpatotoo na walang hindi pagkakaunawaan dito. Talagang may balak siyang pumatay dito, at muntik na niya akong patayin. Idinagdag siya ni Preston, nakikita mo ba ang mga pinsala sa akin? Iyon ay salamat sa kanya. Ano? Binugbog niya si Preston. Naningkit ang mata ni Rhett nang marinig iyon. Dear Lord, naglakas loob pa ba siyang makipaglaban sa isang tao mula sa apat na kilalang pamilya? Ang masama pa, binugbog niya ang tagapagmana ng pamilya York. May death wish ba siya? O siya ay may sakit sa buhay? Alam ng lahat sa Jazza ang impluensya ng pamilya York. Kung i-provoke niya ang mga ito, kahit ang mayor ng Jazza ay hindi siya mailigtas, lalo pa ang isang hamak na hepe ng pulis na tulad ko. Naipit sa pagitan ng Diablo at ng malalim na asul na dagat, si Rhett ay nagsuot ng nakakatakot na mabangis na ekspresyon sa kanyang mukha. Noon lang, biglang sumigaw si Justin, na kanina pa walang imek, tama siya. Wala talagang misunderstanding dito. Gusto ko siyang patayin, at ako rin ang nagdulot ng mga pinsala sa kanya. Ano? Sa isang iglap nang hina ang mga paa ni Rhett sa takot. Inamin niya talaga. Ang masama pa, ginawa niya iyon sa harap ng napakaraming tao dito. Sa isang sandali, siya ay sinakop ng udyok na sampelan ang sarili sa mukha. The asterisk N8. Bakit kailangan kong makisali dito? Ngayon, kahit ako hindi ko na siya mailigtas. Ano ang magagawa ko kapag siya na mismo ang umamin? Mr. De La Cruz. Nang mapansin na ang lahat ng naroon ay nakatutok sa kanya, nakagat lang siya ng bala at paninisi, Mr. De La Cruz, labag sa batas ang pagpatay. E ano ngayon? Nakataas ang isang kilay, lumingon si Justin sa kanya at sinabing, papatayin ko si Tovien Callahan ngayon, at walang makakaligtas sa kanya. Kung ang pamilya York ay maglakas loob na ipaglaban ang bagay na ito, papawiin ko sila. At kung maglakas loob kang gawin din iyon, sisibakan kita. Tinibak na ba ang hepe ng pulisya? Nang bumagsak ang kanyang mga salita, halos lahat ng naroon ay naramdaman na nawala siya sa kanyang isip. Sino siya sa tingin niya? Tatingin ba niya siya si Zachary Lint o Kingston Warhol? Sa buong Jazz-ona, 2 tao lang ang naglalakas loob na magsabi ng ganoon, ang isa ay ang gobernador ng Jazz-ona, si Kingston Warhol, at ang isa ay ang hari ng digmaan, si Zachary Lint. Ang punk na ito ay walang tao, ngunit naglakas loob siyang gumawa ng ganoong proklamasyon. Matapos marinig iyon, hindi napigilan ni Preston na mapangiti, ha? Napakayabang, bata. Tanggalin ang pamilya York at tanggalin ang hepe ng pulisya. Maghihintay na lang ako kung paano mo matutupad ang alinman sa mga iyon. Pagkasabi noon, malamig niyang tiningnan si Rhett at kumulog, bakit nakatayo ka pa rin? Pilasan mo at hulihin mo siya. O kinukuha lang ng pulis ang pera ng mamamayan ng walang ginagawa? Hindi mo ba narinig na sinisiraan ka niya? Iniinsulto ako. Hindi naman ako nakakainsulto.
Maging ang pinakamataas na brass ng Divine Dragon Guards ay pawang differential sa harap niya at halos hindi makahinga. Ano ang isang maliit na punong pulis na katulad ko kung ikukumpara? Isang salita lang sa kanya ang kailangan para mabigyan ako ng bot. Sa tingin ko, dapat may hindi pagkakaunawaan dito. Bakit hindi muna natin ayusin? Nang wala ng ibang paraan, napatibay na lamang ni Rhett ang kanyang determinasyon at bumaling para iwagayway ang kamay sa kanyang mga nasasakupan, na nag-uutos, lumabas ka muna. Oo, punong Barnstone. Kasunod ng utos na iyon, walang pagdadalawang isip na umalis sa pribadong silid ang grupo ng mga pulis. Nang makaalis na sila, nagpatuloy si Rhett sa pagpanday at inilipat ang tingin kay Justin. Ginoo De La Cruz. Kung gusto mong itago ang iyong ilong dito, tumayo ka dyan at panatilihing nakasip ang iyong bibig. Huwag kang humingi ng gulo. Pinutol siya ni Justin sa kalagitnaan ng pangungusap. Masasabi niya na halatang ayaw ng lalaki na madamay sa gulo, at ayaw din niyang mag-aksaya ng hininga sa kanya. Naiintindihan mo, Mr. De La Cruz. Nang marinig iyon, agad na umatras si Rhett na para bang nabigyan siya ng amnestia at nagtago sa sulok ng walang salita. Nang makita ang eksenang nangyayari sa harap mismo ng kanilang mga mata, halata sa mukha ng lahat ang hindi makapaniwala. Paano ito posible? Ang hepe ng pulisya ay hindi man lang nang ahas na magbitaw ng kahit isang salita ng protesta sa harap niya. At dahil lang sa sinabi niyang huwag makialam sa usapin, talagang sinunod niya ang kanyang utos hanggang sa liham. Hindi kaya may hidden identity siya. Sa isang iglap, ang tanong na iyon ang pumasok sa kanilang isipan. Kabanata 139. Ang Patriarch ng Pamilya York. Imposible yan. Hindi naniniwala si Tovia na maaaring may nakatagong pagkakakilanlan si Justin. Kilalang kilala ko siya. Matapos mabangkarot ang kumpanya noon, marami siyang utang na utang at tinutugis pa siya ng mga loan shark. Kung mayroon talaga siyang tinatagong pagkakakilanlan, paano siya posibleng hinabol ng isang buong taon? Tingnan mo lang siya. Tira na siya kaya hindi na niya kayang bumili ng isang set ng disenteng damit. Isa pa, hindi pa siya nakasakay sa Rolls Royce. Paano siya naging anonymous na big shot? Anak, mukhang minamaliit kita. Habang ang lahat ay nagtataka pa rin tungkol sa nakatagong pagkakakilanlan ni Justin, tinapunan siya ni Preston ng malamig na tingin at gumuhit, hindi ko akalain na magkakaroon ka ng kaunting panloloko na kahit ang hepe ng pulisya ay hindi nangangahas na makialam sa iyong mga gawain. Pero ano? Kung ikukumpara sa pamilya York, hindi ka pa rin hihigit sa isang langgam. Si Rhett ay isang hepe lamang ng pulisya, kaya talagang hindi niya ito sineseryoso. Kung ikukumpara sa pamilyang York, ano ang isang walang kabuluhang hepe ng pulisya? Sa aking paningin, ang pamilya York ay hindi hihigit sa isang langgam. Ang kawalang interes ay nakasulat sa buong mukha ni Justin. Maging ang apat na kilalang pamilya sa Jasona ay mas malalaking langgam lang sa paningin ko, hindi banggitin ang nag-iisang pamilyang York. Nang makita iyon ni Preston, agad na nasira ang kanyang mga katangian. Ha! Sana masabi mo pa rin yan pagdating ng lolo ko sa halip na lumuhad ka sa harapan ko at magmakaawa na iligtas kita. Kapag nangyari iyon, madidismaya ako ng husto sa iyo. Tila naisip niya ang eksena kung saan ang lalaki ay lumuhad sa kanyang harapan na parang aso at nagmamakaawa sa kanya na iligtas siya pagkatapos dumating ang kanyang lolo sa ilang sandali. Nang hihinayang, hindi man lang siya pinabayaan ni Justin kahit isang sulyap. Langgam lang siya kaya walang kwenta ang pag-aaksaya ko ng hininga. Habang lumilipis ang oras, tahimik ang buong private room. Ang lahat ay naghihintay sa pagdating ng patriarka ng pamilya York, dahil tila nadama nila na may isang paraan lamang na magwawakas kapag dumating na ang lalaki, si Justin ay mamamatay sa isang malagim na kamatayan. Truth be told, they were anticipating the show, so much so that they would insist na manatili kahit payag na silang umalis noon. Lahat sila ay sabik na makita kung paano sasapitin ni Justin ang kanyang wakas mamaya. Mapuputol ba ang kanyang mga paa at ipakin sa mga isda sa Golden River? O mabibitay siya sa bubong ng Empyrean pala sa ilalim ng nakakapasong araw sa loob ng 3 araw at gabi bago ilibing sa isang butas kung saan? Habang ang lahat ay tahimik at tahimik sa pribadong silid, isang kalabog ang biglang naghati sa hangin nang bumukas ang pinto ng silid mula sa labas. Dahil doon, mahigit 100 ng lalaking nakasuot ng itim na suit ang pumasok.
Nakasunod sa likuran nila ang isang matandang lalaki na may kulay abong buhok sa tradisyonal na kasuotan. Hawak niya ang isang tungkod na may ulo ng dragon sa kanyang kamay, at bawat hakbang na kanyang gagawin ay tila napakahina. Para siyang luluhod at mamamatay anumang oras. Sa kabila ng kanyang hitsura ay napakahina na tila may paa sa libingan, walang sinuman doon ang nang-ahas na maliitin siya. Pagkatapos ng lahat, siya ang kasalukuyang patriarch ng pamilya York, Hunter York. Sa nakalipas na ilang dekada, siya ang nanguna sa pamilya York sa paggawa ng pangalan para sa kanilang sarili sa jazz at pinananatili silang matatag sa buong taon. Higit pa rito, pinangalagaan pa niya ang kanilang posisyon bilang isa sa 4 na kilalang pamilya sa jazz ona, isang katotohanang hindi nagbago sa mga dekada. Lolo. Nagliwanag ang mga mata ni Preston nang makita si Hunter, at sumigaw ito sa kanya. Tahimik na tumango si Hunter nang marinig iyon. Hanggang sa napansin niya ang dugo sa buong lalaki at ang mga pasa sa kanyang mukha ay isang hindi mahahalatang pagkislap ng galit ang sumilay sa kanyang mga mata. Sino ang gumawa nito sa iyo? Siya yun. Sa tanong niya, sabay turo ni Preston kay Justin. Lolo, siya ang bumugbog sa akin. Tinabi pa niya na buburahin niya ang pamilya ng York. Anong walang kwentang basura? Miyembro ka ng pamilyang York, ngunit pinayagan mo ang isang snot-nosed na bata na lumakad sa iyong buong paligid. Pinahiya mo talaga ang pamilya York. Bumuso, hinampas ng malakas ni Hunter ang tungkod sa kanyang kamay. Nataman si Preston na napaatras siya kahit na may kumislap na takot sa mukha niya. Lolo, ako. Okay, I don't need any excuses from you. Lumuhod ka. Sa isang solong pagsaway ng lalaki, napaluhod si Preston sa harap niya ng may kaluskos, hindi nang ahas na magbitaw ng kahit isang salita ng pagtutol. Simula pagkabata, itong lolo niya ang pinakakinatatakutan niya. Haharapin kita pag-uwi natin. Napaungo si Hunter nang makita ang lalaking nakaluhod sa lupa. Pagkatapos, lumingon siya at tumingin kay Justin na itinuro ni Preston. Ikaw ba ang bumugbog sa apo ko? Oo, ako iyon. Mahilig siyang makialam sa negosyo ng ibang tao, kaya ipinakita ko sa kanya ang kahihinatnan ng pagiging maingay. Masayang sagot ni Justin. Napasinghap si Hunter nang marinig niya iyon, at sumilay sa mukha niya ang matinding galit. Bakit ikaw, isang tagalabas, tinuturuan siya ng leksyon gayong bahagi siya ng pamilya ng York? Kahit mali siya, dapat ako ang nagtuturo. Anong karapatan mong gawin iyon? Kung maglakas loob kang ipasok ang iyong ilong sa aking mga gawain, tuturuan din kita ng isang leksyon, hindi banggitin siya. Wika ni Justin sa mahinang boses. Anong sinabi mo? Naalimpungatan si Hunter matapos marinig ang mapangahas na pagbabante ng lalaki. Tuturuan mo rin ako ng leksyon. Ang yabang mo talaga at walang pakundangan, binata. I heard from press that you even want to wipe the York family out of existence. So paano kung gagawin ko? Nagtaas ng kilay si Justin. Mukhang nakabangon na talaga ako sa mga taon na maraming tao ang nakakalimutan kung paano nagkaroon ng foothold ang pamilya York sa Jazza. Ngayon, kahit isang snot-nosed na bata ay nangangahas na maglakad sa buong pamilya ng York. Nang marinig ang kanyang sinabi, umiling si Hunter kahit na ang isang nakamamatay na sinag sa kanyang mga mata. Sa palagay ko ito ay isang magandang bagay din. Ilang taon na ang nakalipas mula nang huli akong kumitil ng buhay, kaya maaari kang maging una sa maraming taon. Ipapakita rin ito sa lahat sa Jazza na buhay pa ako at sumisipa, at ang pamilya York ay nakatayo pa rin ng matatag. Pagkatapos sabihin niyon, ayaw na niyang makipagyak kay Justin, kaya kumaway siya ng kamay at nagutos, go and break his limbs. Tandaan na panatilihin itong malinis nang hindi masyadong madyugo ang mga bagay. Matanda na ako, kaya hindi ko kayang makakita ng masyadong maraming dugo. Naiintindihan. Kautos na iyon, ang dosina o matipunong lalaking iyon na nakasuot ng itim na terno ay agad na dumagsa kay Justin. Sa eksenang lumilitaw sa harap ng kanilang mga mata, ang lahat ng naroon ay napuno ng pananibik at hindi man lang naglakas loob na kumurap sa takot na baka may makaligtaan sila. Si Preston at Tovian, lalo na, ay tila nakikita na ang eksena kung saan ang lahat ng mga paa ni Justin ay nabali mamaya. Gayunpaman, hindi man lang nag-abala si Justin na titigan ng mga lalaki kahit napapalapit sila. Sa halip, ibinaba niya ang kanyang ulo at kinuha ang kanyang tasa.
Pagkatapos humigop ng kaunting tsaa, nagkomento siya, sinabi ko sa iyo na huwag makialam sa bagay na ito, ngunit hindi ka nakikinig. Kung ganoon, hindi na kailangan pang umiral ang pamilya York sa mundong ito. Kabanata 140. Isang grupo ng mga walang kwentang nilalang. Pagkasabi noon, pinitik ni Justin ang kanyang pulso. Tabay alis ng teacup sa kamay niya at tinamaan ng malakas si Hunter sa mukha. Kasunod nito, may bumagsak sa hangin. Ang tasa ng tsaa ay nahulog sa lupa at nagkapira-piraso. Kasabay nito, may bakas ng dugo sa mukha ni Hunter. Patayin siya. Gusto ko siyang patayin. Habang ipinapalakpak ni Hunter ang isang kamay sa hiwa sa kanyang mukha mula sa tipak ng tsaa, ang kanyang mga mata ay nagningning na eskarlata, at siya ay tila ilang sandali pa mula sa malalim na dulo. Para siyang dumanas ng matinding kahihiyan. Naiintindihan mo, matandang Mr. York. Kasunod ng utos na iyon, ang 12-dosenang matipunong lalaking nakaitim ay nagpatuloy na palibutan si Justin ng walang segundong pagkaantala. Maliwanag sa araw na lahat sila ay sinanay ng mga dating tauhan ng militar. Sa katunayan, maaaring sila ay mga retiradong espesyal na puwersa. Ang dami mo bang gustong patayin ako? Malapit ka nang ma-disappoint kung ganoon. Humuso si Justin nang makitang kinulong siya ng mga lalaki. Tinisil niya ang kanyang pulso, hinampas niya ang isang kamay sa mesa. Sa isang iglap, ang mga tasa ng tsaa sa mesa ay lumipad sa hangin, ang tsaa ay natapon kung saan-saan. Dahan-dahang sumalaw ng isang patak ng tubig gamit ang kanyang kanang kamay, pinitik niya ito ng malakas. Kaagad, ang isang transparent na thread ay pinalawak mula sa patak ng tubig. Sa isang kidlat, hinampas nito ang dibdib ng isa sa matipunong lalaking nakaitim sa bilis ng kidlat. Whiz! Bago pa man makita ng sino man ang kanyang mga galaw, ang patak ng tubig ay agad na tumago sa katawan ng lalaki. Sa sumunod na sandali, tumulo ang dugo sa dibdib ng lalaki. Thud! Isang mahinang kalabog ang tumunog, at ang lalaki ay napaluhod sa lupa habang nakahawak sa kanyang dibdib. Ikaw! Magsasalita pa sana ang lalaki nang bigla siyang naputol ng may lumabas na dugo sa kanyang bibig. Sa huli, bumagsak siyang patay sa isang pool ng dugo bago pa man siya makapagsalita ng kahit ano. Ang tubig ay ginawang sandata, at isang patak lamang ng tubig ay maaaring pumatay. Bagamat isang patak lamang ng tubig, ito ay mas mabilis pa sa bala at matalas pa sa espada. Ang patak ng tubig ay madaling tumago sa isang piraso ng bakal, lalo na ang isang matipunong lalaking nakaitim. Matagal nang pinagkadalubhasaan ni Justin ang kasanayang iyon. Hindi nagtagal pagkatapos niyang pumasok sa kampo ng militar, nagsimula siyang magsanay ng sinaunang Sacred Dragon Technique at ngayon ay nagsasanay na dito sa loob ng higit sa 3 taon. Kung kahit isang maliit na patak ng tubig ay hindi ko makontrol, anong karapatan kong maging Azure at mangibabaw sa bansa? Napakawalang kwenta. Napakawalang kwentang basura. Nang makita ang matipunong lalaking nakaitim na nakahiga sa puno ng dugo, umungal si Hunter, bakit nakatayo pa rin kayong lahat? Pilasan mo at patayin mo siya. Siya ay napakaliwanag na ang kanyang mga mata ay nagliliyab na eskarlata, ngunit wala sa 12-dosenang mga lalaki ang nang-ahas na humakbang pasulong. Sa halip, tila hilig nilang umatras. Katotohanan, labis silang natakot kay Justin. Tao ba talaga siya? Maaari niyang patayin ang isang tao sa isang patak ng tubig. Sa isang dosina o higit pa sa amin, ang tasa ng tsaa ay malamang na sapat na upang patayin kaming lahat. Pero na. Isa kayong grupo ng mga walang kwentang nilalang. Nang makitang ang dosenang matipunong lalaki na nakaitim ay nakatayo roon na walang sinuman sa kanila ang nang-ahas na gumawa ng kahit isang galaw, si Hunter ay nagalit ng husto na ang kanyang kamay ay nanginag. Ano pa ang silbi ng pagpapatrabaho ko sa iyo kung hindi mo man lang tapusin ang isang batang walang ilong? Kunin mo siya. Nang makitang talagang galit na galit siya, nagkatinginan ang 12-dosenang matipunong lalaking nakaitim. Pagkatapos, pinatibay nila ang kanilang pasya at kinasuhan si Justin. Kahit na ito ay nangangahulugan ng ating kamatayan, kailangan nating gumawa ng hakbang ngayon. Walang ibang pagpipilian dahil binayaran kami para gawin ito. Ikaw ang humihingi nito. Naging glacial ang tingin ni Justin. Pagbabaril sa kanyang mga paa, siya ay sumugod bago pa man siya maabot ng mga ito at tumalon sa hangin. Sa paglabas ng kanyang kamao, isang matunog na putok ang humahati sa hangin. Nabasag ang tulay ng ilong ng matipunong lalaking nakaitim sa harapan dahil sa suntok nito.
Bumulwak ang dugo mula sa butas ng ilong ng lalaki, pababa sa sulok ng kanyang bibig at damit. Sa huli, ang kanyang mga mata ay umikot pabalik sa kanyang ulo, at siya ay bumagsak sa isang pool ng dugo. Ang dosenang mga dating tauhan ng militar ay hindi man lang nakatagal ng higit sa 1 minuto sa kamay ni Justin. Wala pang 1 minuto, ang 12 dosenang matipunong lalaking nakaitim ay pawang nakahandusay sa lupa sa isang sirang bunker. Wala ni isa sa kanila ang nanatiling nakatayo. Nang makita ang eksenang nasa harapan nila, hindi lang si Hunter ang hindi makapaniwala, kundi halos lahat ng nandoon ay may mga ekspresyon ng hindi paniniwala. Paano kaya iyon? Paano kaya siya naging sanay sa pakikipaglaban? Bilang bahagi ng pamilyang York, alam na alam ni Hunter ang kanilang husay sa pakikipaglaban. Lahat sila ay dating tauhan ng militar na espesyal na kinuha ko mula sa mismong base militar, at may mga retiradong espesyal na puwersa pa sa kanila. Nakasanayan na nilang magsagawa ng mga misyon sa ibang bansa, na bahira ng dugo ang kanilang mga kamay matapos kumitil ng hindi mabilang na buhay. Ngunit, hindi man lang sila makapaghintay kahit 1 minuto pagdating sa kanya. Paano ito posible? Sino ka ba talaga? Mataman niyang tinitigan si Justin, at maging ang mga labi nito ay bahagyang nanginginig. Noon, sa wakas ay napagtanto niya na ang lalaki ay hindi madaling biktima. Ang taong buburahin ang pamilya ng York sa pag-iral. Tungkol sa kanya ng mahinahon, iginiit ni Justin, sinabi ko sa iyo na huwag makialam sa usaping ito, ngunit hindi ka nakikinig. Dahil determinado kang ligawan ng kamatayan, pagbibigyan kita. Pagkasabi noon, nilampasan niya ang 12 dosenang matipunong lalaking nakaitim na lahat ay nakahandusay sa lupa at naglakad patungo sa lalaki. Habang papalapit siya, naramdaman ni Hunter na magkadikit ang kanyang mga tuhod. Gayunpaman, nanatili siyang nakatutok sa lalaki at nagtanong, ano ang gusto mo? Ano sa tingin mo? Nang mapatingin sa kanya ng may yelo, sumigaw si Justin, lumuhod ka. Sa segundong umalangaw-ngaw ang boses niya, biglang nanghina ang mga binti ni Hunter, at napaluhod siya sa harap ng lalaki ng may kaluskos. Sa isang tries, nagbago ang ekspresyon ng lahat. Walang inaasahan na ang mataas at makapangyarihang patriarch ng pamilya York ay talagang luluhod sa harap ni Justin. How dare you, anak? Sa sobrang inis ni Hunter ay namula ang mukha niya. Arg! Anong kahihiyan? Ito lang ang pinakamalaking kahihiyan kailanman. Kahit siya mismo ay walang ideya kung bakit hindi mapigil ang bumigay ang kanyang mga paa sa kanya. Ako ang patriarch ng pamilyang York, ngunit lumuhod ako sa harap ng isang uhog na bata sa harap ng napakaraming tao dito. Kung ito ay lumabas, paano ko ipapakita ang aking mukha sa publiko sa hinaharap? Yun lang ba ang kaya ng pamilya York? Kung ganoon, talagang bigo ako. Sa isang walang pakialam na sulyap kina Hunter at Preston, na parehong nakaluhod sa harapan niya, hinimok ni Justin, kung mayroon kang ibang mga panloloko, bitawan mo lang silang lahat. Akala mo ba yun lang? Kung gayon, talagang minamaliit mo ang pamilya York. Malamig na singgal ni Hunter. Bigla na lang siyang naglabas ng baril mula sa kung saan at itinutok iyon sa lalaki, at sinabing, bata, inaamin ko na minaliit talaga kita dati. Pero paano kung sanay ka sa pakikipaglaban? Kaya mo bang talunin ang isang bala? Bilang patriarch ng pamilya York, kung umasa lang ako sa 12 dosenang matipunong lalaking nakaitim, malamang paulit-ulit na akong namatay. Hindi mabilang na tao ang gustong pumatay sa akin sa buong Jazza, kung tutuusin. Kung wala akong paraan para protektahan ang sarili ko, hindi na siguro ako mabubuhay ngayon. Kabanata 141. Talagang dare to shoot. Patayin mo siya, lolo. Hindi napigilan ni Preston na mapasigaw nang makita niya si Hunter na naglalabas ng baril. Napahawak siya sa kagustuhang agawin ang baril mula sa kanyang lolo at patayin si Justin. Hindi pa ako nakaranas ng gayong kahihiyan mula pa noong bata pa ako. And the mortification is so great that I don't think I'll apist kahit pabarilin ko pa siya ng 10 beses. Patayin siya. Hindi ba't napakadali para sa kanya? Tinitigan ni Hunter si Justin na may ngiting sinabi, baliin muna natin ang kanyang mga binti bago baliin ang kanyang mga braso. Hindi ba't higit na pahirap para sa kanya na panatilihin siya sa gayong matinding sakit na nais niyang mamatay? Oo. Dapat natin siyang pahirapan. Dapat natin siyang pahirapan hanggang sa puntong ang kamatayan ay isang awa. Ang mga tampok ni Preston ay nabaluktot ng kalupitan.
Lahat ng nandoon ay nakatitig kay Justin ng mga sandaling iyon. Para bang nahatulan na siya ng kamatayan sa kanilang mga mata. Lalo na tumingin sa kanya si Tovia na may ngiti sa labi. Hindi ka ba sanay sa pakikipaglaban, Justin? Bakit hindi mo na ginagawa? Hindi mo man lang sinabi na gusto mo akong patayin. Bakit ka huminto ngayon? Gaya ng sabi ko, langgam ka lang. Bilang isang langgam, kailangan mong magkaroon ng kaukulang kamalayan sa sarili. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay pakiramdam ni Tovia na hindi magagapi. Gayunpaman, hindi napansin ni Hunter na tinitigan siya ni Rhett sa gilid na para bang tulala siya. Well, talagang naglakas loob siyang pumutok ng baril sa harap ni Mr. De La Cruz. May death wish ba siya? O siya ay may sakit sa buhay? Noon, nakita ko sa sarili kong mga mata kung paanong ang 12-12 ng mga pulis na may mga baril sa kanilang mga kamay ay buong husay na tinataboy niya. Kahit isang dosenang profesional na pulis ang hindi niya katapat pero gusto niyang subukan kapag may paa na siya sa libingan. Humihingi lang siya. Natapos na ba kayong lahat mag-usap? Sa kabila ng mapagmataas na tingin sa kanilang mga mata habang tinitingnan siya, si Justin ay nagpunas ng tingin sa kanilang lahat bago sinabing, kung gayon, maaari kayong pumunta at makipagkita sa iyong gumawa. Nang bumagsak ang kanyang mga salita, gumalaw siya sa bilis ng kidlat. Nakita na lamang ni Hunter ang isang itim na figure na dumaan bago dumaan ang sakit sa kanyang pulso. Hindi man lang niya makita ng malinaw ang mga galaw ni Justin, ngunit sa halip ay napunta na sa kamay ng lalaki ang baril na nasa kamay niya. Nang bumalik siya sa katinoan, nakatutok na ang busaw sa kanyang ulo. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na maglabas ng baril sa harap ko? Ilang beses na umikot ang itim na baril sa kamay ni Justin, ngunit hindi umalis sa ulo ni Hunter ang nguso. Mula sa mismong araw na hindi ko sinasadyang pumasok sa kampo ng militar 3 taon na ang nakararaan, hindi na ako kilalang kilala sa matinding putok ng baril. Higit pa, ang aking mga kamay ay nabahira ng dugo ng hindi mabilang na buhay. Tawa na ba siyang mabuhay na naglakas loob siyang maglabas ng baril sa harapan ko? Halos sabay-sabay na napabalik sa realidad ang lahat ng naroon, ngunit lahat sila ay hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Ang baril ay hindi mapag-aalinlanganan sa kamay ni Old Mr. York noong nakaraang segundo. Paano ito napunta sa kamay niya sa isang kisap mata? Paano niya nagawa iyon? Nang itutok sa kanya ang nguso ng baril, sa wakas ay bakas ng pagkatalo ang bumungad sa mukha ni Hunter. Mukhang minamaliit pa kita. Noon pa man ay naiisip ko na isa ka lang masungit na bata na walang alam at mayabang, pero parang nagkamali ako. Pinag-aaralang mabuti si Justin, hiniling niya, bueno. Sino ka ba talaga? At bakit mo ako hinikayat dito ngayon? Nakitin ka. Sino ka sa tingin mo? Nang marinig iyon, malamig na tumingin sa kanya si Justin. Masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Hindi ka ba nandito dahil sa akin? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Hunter. Sa kanyang opinyon, si Justin ay maaaring isang profesional na mamamatay tao o mga retiradong espesyal na puwersa. Kung hindi, walang saysay na ang isang tao sa kanyang kalibre ay makikipag-away sa kanyang apo. Kilalang kilala ko ang sarili kong apo. Isa lang siyang mayaman na playboy, kaya paano niya magagawang masaktan ang isang profesional na assassin na tulad niya? Ang tanging posibilidad ay na ito ay isang bitag sa unang lugar, isang espesyal na idinisenyo para sa akin. Gaya ng sinabi ko, masyado kang mataas ang tingin mo sa sarili mo. Sumulyap sa kanya ng maaliwalas, pinaalalahanan ni Justin, matagal ko nang binalaan ka na huwag mong idamay ang bagay na ito, pero masyado kang matigas ang ulo para makinig sa babala ko. Sa makatuwid, wala akong ibang pagpipilian kundi ipadala ka sa malaking bahaging ito. Kasunod ng kanyang mga salita, isang klik ang tumunog habang itinaas niya ang baril. Isang segundo bago niya hawakan ang gatilyo, biglang nagbago ang ekspresyon ni Hunter. Nagpaplano pa rin siya sa kaloob-looban na malinaw na nakasulat sa mukha niya ang pang-aalipuste kanina, ngunit isang kurap ng takot ang bumungad sa kanyang mga mata noon. Teka! Dahil wala ka dito dahil sa akin, walang hindi malulutas na hidwaan sa pagitan natin. Kung ang apo ko lang ang nakasakit sa iyo, handa akong humingi ng tawad sa ngalan niya. Huwag mag-atubiling magmungkahi ng anumang takda na gusto mo, dahil sasang-ayon ako sa anumang bagay. Sa huli, pinili niyang sumuko. Dahil sa pagpili sa pagitan ng pagsuko at pagkamatay, pinili pa rin niya ang una sa pagtatapos ng araw.
Ano ang nakakahiya sa pagsuko? Hanggat mabubuhay ako, hindi ako magdadalawang isip kung gusto niyang lumuhad ako sa harapan niya at humingi ng tawad, lalo pa ang paggawa ng ganoong kadaling bagay tulad ng pagluhod sa kanya. Papayag ka sa anumang itinatakda kong imungkahi. Nang marinig iyon, tinitigan siya ni Justin ng walang pag-aalinlangan at iginuhit, paano kung ang takda ko ay iwan kayong dalawa sa buhay na ito? Ginagawa mo ba akong tanga? Sabay-sabay, nagdilim ang ekspresyon ni Hunter at naging nakakatakot. Mabuti pang tumigil ka na habang nauuna ka, anak. Kung papatayin mo ako, wala kang mapapala. Sa halip, hahabulin ka pa ng pamilya York. Kung isasaalang-alang ang impluensya ng pamilya York, natatakot ako na hindi mo maiwan si Jason ng buhay pagkatapos akong patayin. At talaga. Kung gayon, talagang gusto kong makita kung maaari kong iwan si Jason ng buhay pagkatapos mong patayin. Pagkatapos niyang sabihin iyon, hindi na nag-abalang makipag-yaking sa kanya si Justin. Inailan niya ang gatilyo sa maikling pagkakasunod-sunod. Isang putok ang tumagos sa hangin, kung saan isang gintong bala ang bumaril sa bilis ng kidlat. Dumaan ito sa kanang paa ni Hunter. Habang dumaranas ng matinding sakit sa kanyang kanang binti, lumuhad si Hunter sa harap ni Justin. Ang eksenang iyon ay agad na nagdulot ng matinding takot sa lahat ng naroon na ang kulay ay nabura sa kanilang mga mukha. Ang sekretarya ni Tavian, lalo na, ay namutla na parang kumot. Hindi ko akalain na maglalakas loob siyang magpaputok. Iyan ang patriarch ng pamilya York, isa sa 4 na kilalang pamilya. Gayunpaman, naglakas loob siyang barilin siya. May death wish ba talaga siya? Lolo. Napasigaw si Preston nang marinig ang pagputok ng baril na nanginginig sa takot. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na gumawa ng isang hakbang pasulong. Kung tutuusin, wala man lang siyang lakas ng loob na magpakibot ng kahit isang kalamnan. Naglakas loob ka talagang barilin ako, anak. Hinanap ng mga mata ni Hunter si Justin, ang kanyang tingin ay may dalang mamamatay tao na layunin na may hangganan sa panatiko. Akala mo ba nagbibiro ako sayo? Pinalingan siya ni Justin ng malamig na sulyap at sinabing, di ba sabi mo kanina na gusto mo munang baliin ang mga binti ko bago mabali ang braso ko? Kung ganoon, ibabalik ko ito sa iyo sa parehong paraan. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay muli niyang hinatak ang gatilyo. Isa pang putok ang umalangaw-ngaw, at tumama ang bala sa kabilang paa ng lalaki. Kabanata 142. What an ignorant fool. Sa mga takong na iyon, isang agonized na panaghoy ang naghiwalay sa hangin. Ang magkabilang binti ni Hunter ay napilayan ni Justin. Gayunpaman, walang sino man sa mga tao doon ang nangahas na magpahayag ng isang protesta. Maging si Preston ay natakot sa sulok sa kabila ng nakikita niyang harapan, hindi man lang naglakas loob na gumalaw kahit isang pulgada. Talagang mamamatay ka sa isang nakakatakot na kamatayan, anak. Hinding-hindi ka bibitawan ng pamilya York. Pinaputukan ni Hunter ng dagger si Justin habang nakaluhod ito sa pool ng dugo. Nakakatakot ang tingin sa mga mata niya na para bang gusto niyang balatan ng buhay ang lalaki. Sa kasamaang palad, hindi nakakamatay ang hitsura. Kung hindi, ilang beses na niyang pinunit ang lalaki sa mga laso. Sa tingin mo ba mananatili pa rin ang pamilya York pagkatapos mong mamatay? Nanunuya, tinitigan siya ni Justin at muling sinabi, para sa akin, ang pamilya York ay hindi hihigit sa isang langgam. Ano? Ang pamilya ng York ay hindi hihigit sa isang langgam. Nang marinig iyon, lahat ng naroon ay tumitig kay Justin na para bang nakatingin sila sa isang tanga. Sino sa buong Jazza ang maglalakas loob na magsabi ng ganoong pahayag kay Hunter York? At sino ang maglalakas loob na magsasabi na ang pamilya York, isa sa 4 na kilalang pamilya, ay hindi hihigit sa isang langgam? Ha! Ang ignorante na tanga. Humuso si Hunter sa mapangahas na pahayag na iyon. Tungkol kay Justin na para bang tiyak na malapit nang mamatay ang lalaki, iginiit niya, bata, tinitiyak ko sa iyo na tiyak na mamamatay ka sa isang kakila-kilabot na kamatayan. Masyado kang madaldal. Noon, wala na si Justin sa mood na makinig sa mahihinang pagbabanta na iyon. Ano pang mga pakulo ang mayroon ka pa? Kung wala nang natitira, ipapadala na kita para makipagkita sa iyong gumawa ngayon. Pagkasabi niyon, pinasyahan niya ang 3 taong nakaluhod sa lupa, Hunter, Preston, at Tavian. Sa isang kisap mata, namumula ang kanilang mga mukha. Doble iyon para kay Preston.
Hindi niya akalain na darating ang araw na parang aso siyang pilit na luluhod habang hinihintay ang kanyang pagbitay noong siya ang tagapagmana ng pamilya York. Ayoko pang mamatay. Pakiusap huwag mo akong patayin. Nakikiusap ako sa iyo. Bigla niyang tumili sa taas ng kanyang baga. Tumahimik ka. Nang umalangaw-ngaw ang kanyang pag-iyak sa silid, bumalik ang ulo ni Hunter, at tinitigan siya ng matalim. Ang mga inapo ng pamilya York ay hindi duwag gaya mo. Kamatayan lang, no? Ano ang dapat ikatakot? Gawin mo ang iyong masama, bata. Manok ako kung sumimangot. Nang mangyari iyon, hindi na siya nagkikimkim ng anumang ilusyon. Sa kasamaang palad, ang kanyang takot sa kamatayan ay hindi naaangkop kay Preston. Nang marinig ni Preston ang pahayag ng kanyang lolo, agad siyang napaluha at napaungol, ayoko pang mamatay, lolo. Bata pa ako. May mga toneladang babae na hindi ko nakasama at isang bangkang car garden ng pera na hindi ko nagastos. Paano ako mamamatay? Nang matapos niyang sabihin iyon, nagpatira pa siya sa harap ni Justin sa kanyang mga tuhod at walang pag-aalinlangan, pakiusap, patawarin mo ako, Mr. De La Cruz. Isipin mo na lang akong clown at hayaan mo na ako, hindi ba? Bumangon ka sa pagkakataong ito, ikaw na walang anak na bata. Labis na galit si Hunter nang makita niya itong lumuluha na ang kanyang mga mata ay nagningning na pula. Ang pamilya York ay walang supling na tulad mo. Hindi ko kailangang magkaroon ng anumang gulugod. Gusto ko lang mabuhay. Si Preston ay nanatiling nakaluhod sa lupa at patuloy na nagmamakaawa. Nang hihinayang, umiling si Justin. Huli na. Binigyan kita ng pagkakataon pero hindi mo na-appreciate. Pagkasabi noon ay dahan-dahan niyang itinaas ang baril sa kanyang kamay. Nang mapansin ni Preston ang kanyang paggalaw, bumalot sa kanya ang walang halong takot, at nanginginig siya na parang dahon. Hindi. Huwag mo akong patayin. Hindi pa niya nasabi iyon ay biglang tumunog ang malalakas na yabag sa labas ng pinto ng pribadong silid. Maya-maya, may biglang nagtulak ng pinto mula sa labas. Anong nangyayari dito? At ano ang lahat ng racket? Gaanong kaiyahiya? Habang umalangaw-ngaw ang boses, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng tradisyonal na kasuotan ang pumasok sa silid. Hindi naman siya ganoon katanda sa edad, parang nasa 50s lang. Sa kanyang likuran, 4 o 5 nasa katanghaliang gulang na mga lalaki ang sumunod na nakasuot ng damit at salamin. Ngunit sa sandaling pumasok ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, si Hunter, na nagbitiw sa kanyang sarili hanggang sa mamatay sa kanyang mga tuhod sa lupa, nakilala siya sa isang sulyap. Ginoo. Chandler. Ham. Nang damaloy ang boses sa kanyang mga tainga, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na kilala bilang Mr. Chandler ay reflexively ibinaba ang kanyang ulo at tumingin sa direksyon na iyon. Nang makita niya ang lalaking nakaluhod sa lupa, agad na nagsalubong ang kanyang mga kilay. Matandang Mr. York. Anong ginagawa mo? Mr. Chandler. Sa sandaling itapon ang pangalang iyon, agad na sinanay ng lahat ang kanilang mga tingin sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sa Jazona, ang tanging tao na kilala bilang Mr. Chandler ay ang Secretary General ng Opisina ng Gobernador, si Henry Chandler. Ginoo. Chandler, ay... Ang ekspresyon ni Hunter ay kasing itim ng kulog. Magsasalita pa sana siya nang si Preston, na sa una ay nakaluhod sa lupa, ay tumalon sa kanyang mga paa at tumakbo papunta kay Henry. Iligtas mo ako, Mr. Chandler. May gustong pumatay sa akin. Ang pagdating ng lalaki ay kahalintulad ng isang knight in shining armor kay Preston, at sumugod siya ng walang kaunting pag-aalinlangan. Preston. Bahagyang kumunat ang noo ni Henry nang makilala ang lalaki. Anong nangyari? Sino ang gustong pumatay sa iyo? Huminahon at sabihin sa akin ang lahat tungkol dito. Sa akin dito, walang makakapatay sa iyo. Ginoo. Chandler, sa eksaktong sandaling iyon, si Tavian, na kalahating oras nang nakaluhod sa lupa, ay mahinang tinawag ang pangalan ni Henry. Tavian. Sabay lumalim ang kunot ng mga kilay ni Henry. Bakit ka rin nandito? Ano nga ba ang nangyayari? Bakit nakaluhod kayong lahat dito? Sinabi ko sa kanila na lumuhod. Idineklara ni Justin ang walang babala ng halos magkadikit na ang mga kilay ng lalaki. Nang marinig ni Henry ang boses, pinutol niya ang tingin sa lalaki. Sino ka? Walang importansya iyon. Ang kailangan mo lang malaman ay hindi ka maaaring makialam sa bagay na ito.
Walang tiyaga si Justin na makipagdaldalan sa kanya. Hindi ako pwedeng makialam. Sa kanyang pahayag, kumilos si Henry na parang narinig niya ang pinakadakilang biro sa mundo. Bilang Sekretarya Heneral ng Opisina ng Gobernador at personal na sekretarya ni Kingston Warhol, walang sino man ang nang-ahas na sabihin sa akin ang ganoong bagay. Ang lahat ay mapagpakumbaba at alipin sa akin, parehong mga opisyal ng gobyerno sa lahat ng ranggo sa Jazz-ona at mga may-ari ng negosyo na may net worth na bilyon-bilyon o 10-10 bilyon. Gayunpaman, ang isang uhog na batang tulad niya ay naglakas loob na magsalita sa akin sa isang walang pakundangan na paraan. Tama ba ang pandinig ko sa iyo? Alam mo ba kung sino ako? At alam mo ba kung ilang taon na ang nakalipas mula nang may nang-ahas na kausapin ako ng buong tapang? He eyed the man frostily, drawling, may problema pa ba sa Jazz na hindi ko makikialam? Titingnan ko lang kung ikaw ay nasa itaas ng batas sa lugar na ito na walang makakapigil sa iyo. Humuso, hindi na niya pinansin ang lalaki ngunit tumingin siya kay Hunter na nakaluhod sa lupa, humihimok, malayang magsalita ng walang anumang takot, Old Mr. York. Kasama ko dito, walang maglalakas loob na saktan ang buhok mo. Kabanata 143. Isang walang katuturang pangkalahatang kalihim. Bilang Sekretarya Heneral ng Opisina ng Gobernador at personal na sekretarya ni Kingston, ang kapangyarihang hawak ni Henry sa buong Jazz-ona ay pangalawa lamang kay Kingston mismo. Maging ang alkalde ay kailangang magpakita ng paggalang sa kanya nang makilala siya. Kung tutuusin, siya ang taong pinakamalapit kay Kingston. Ginoo Chandler, pinaghihinalaan ko na siya ay isang profesional na assassin. Kasama si Henry, agad na naging matapang si Hunter. Hindi lamang siya nagtangka na pumatay, ngunit mayroon pa siyang mapanirang sandata. Kung dumating ka lang makalipas ang ilang minuto, Mr. Chandler, natatakot ako na baka hindi mo ako makita sa huling pagkakataon. Siya ay isang profesional na assassin, sabi mo. Bilang tugon, biglang nagbago ang ekspresyon ni Henry. Oo. Mabilis na tumango si Hunter. Tingnan mo ang aking mga binti, Mr. Chandler. Siya ang bumaril sa akin. Habang sinasabi iyon ay itinuro niya ang kanyang mga paa na matagal nang natama ng bala. Nang makita ang mga butas ng bala sa kanyang mga binti, lalong tumindi ang pagbabago sa ekspresyon ni Henry. Nakakapangahas. Isa itong tahasang krimen. Ano ang ginagawa ng mga pulis sa Jazz-ona na nagawang makalusot ng isang profesional na assassin sa Empyrean Palace at ilagay sa panganib ang mga sibilyan? Bakit ang karamihan sa inyo ay nakatayo sa paligid at nagpapaikot-ikot ng iyong mga hinlalaki? Bilisan mo at mag-report ka sa pulis. Nang matapos siyang magsalita, iniangat niya ang kanyang ulo at pinandilatan ang ilang nasa katanghaliang gulang na mga lalaki sa likuran niya. Kasunod ng kanyang utos, inilabas ng ilang nasa katanghaliang gulang na mga lalaki ang kanilang mga telepono upang tumawag sa pulisya nang walang kahit isang salita. Hindi sapat ang pag-uulat lamang sa pulisya. Ipaalam sa Divine Dragon Guards ang sitwasyon at ipadeploy sa kanila ang Special Forces para sa backup. Kung ang lahat ay mabaygo, ang mga banal na Dragon Guard mismo ay personal na dumating. Gayun din, ipaalam sa lahat na aisil agad ang Empyrean Palace. Kung wala ang utos ko, walang papayagang pumasok o umalis. Gaya ng inaasahan sa isang taong nakasanayan na sa paghawak ng mga kritikal na bagay, walang bakas ng gulat ang makikita sa mukha ni Henry sa kabila ng pagkarinig na si Justin ay isang profesional na mamamatay tao. Sa halip, sinimulan niyang gawin ang lahat ng kinakailangang kaayusan upang makontrol ang sitwasyon sa maayos na paraan. Nako, naging kakaiba ang tingin sa mga mata ng lahat nang marinig nila ang pag-uutaw sa kanya na magsampa ng ulat sa pulisya. Maglagay ng police report. Bakit gagawin iyon kung ang hepe ng pulisya ay nakatayo doon? Ano ang silbi ng paggawa nito? Maging ang mismong hepe ng pulisya ay hindi nang ahas na makialam sa usaping ito at nananatili lamang na manunood. Pero, gusto niyang tumawag ng pulis. Hindi na kailangang mag-report ng pulis, Mr. Chandler. Nandyan ang hepe ng pulis. Biglang nag-pipe up si Tovian, na kanina pa nagmamasid. Habang sinasabi niya iyon, itinuro niya si Rhett na nakatayo sa sulok at sinusubukan ang kanyang makakaya upang hindi makita ang kanyang sarili. Ano? Nagdilim ang mukha ni Henry sa bilis ng kidlat nang marinig iyon. Ibinaling ang tingin sa direksyon kung saan itinuro ng lalaki, sinilip niya si Rhett at nagtanong, hepe ka ng pulis sa Jazz. Saang branch ka galing? Ginoo.
Chandler, ako si Rhett Barnstone, ang hepe ng pulisya ng Light Spring Police Station. Nang makitang tinawag siya, hindi na nagawang magpanggap ni Rhett na wala siya roon. Makakagat lang siya ng bala at magsalita ka. Pero bago pa man siya matapos magsalita ay iritadong pinutol siya ni Henry. Ikaw ang hepe ng pulisya ng Light Spring Police Station, oo. Hayaan mong itanong ko sa iyo ito, bilang isang hepe ng pulisya, paano mo mapanood na ang isang kriminal ay nagdulot ng matinding pinsala sa katawan dito? Bakit hindi mo siya hinuli? Maaari kong ipaliwanag, Mr. Chandler. Bagamat hindi siya kilala ng lalaki, kilala ni Rhett ang lalaki. Kung tutuusin, kakaunti ang hindi nakakaalam sa taong gumaganap bilang Secretary General ng opisina ng gobernador. Kalimutan mo na. Wala kang kailangang ipaliwanag. Hindi siya binigyan ni Henry ng anumang pagkakataon na ipaliwanag ang mga bagay-bagay, at dumadagindong, sa kabila ng pagiging hepe ng pulisya, nakipagbanda ka talaga sa isang kriminal at tinulungan siya sa paglabag sa batas. Sa tingin ko ang iyong oras bilang hepe ng pulisya ay malapit ng matapos. Ipasulat sa akin ng iyong direktor ang isang ulat tungkol sa bagay na ito bukas. Kung hindi ako kontento dito, ma-dismiss ka sa post mo. Sa sobrang galit niya ay pulang-pula ang mukha niya. Siya ay isang hepe ng pulisya, ngunit siya ay nakatayo lamang at pinanood habang isinasagawa ng propesyonal na mamamatay tao ang kanyang mga krimen. Ang masama pa, pumikit na lang siya kina Hunter, Tovian, at Preston na nakaluhod sa harap ng lalaki nang walang ginagawa. Ano ang karapatan ng isang tulad niya na maging hepe ng pulisya? Naiintindihan mo, Mr. Chandler. Bumubula ang galit sa loob ni Rhett sa pagsaway ng lalaki, ngunit hindi siya naglakas loob na magbitaw ng kahit isang salita bilang pagtutol. Gusto ko ring gumawa ng isang bagay, ngunit wala akong kakayahang gawin ito. Kahit si Thierry, ang nangungunang brass ng Divine Dragon Guards, ay hindi nang ahas na basta-basta manghimasok sa kanyang usapin. Maglalakad hamak na hepe ng pulisya na gawin ito. Napasinghap si Henry nang makita ang nakakainggit na kilos ng lalaki. Tinulyapan niya ang nasa katanghaliang gulang ng mga lalaki sa likod niya, nag-utos siya, abisuhan kaagad ang Divine Dragon Guards at pasukin silang personal. Naiintindihan mo, Mr. Chandler. Kasunod ng kanyang utos, agad na kinuha ng ilang nasa katanghaliang gulang na mga lalaking nasa likuran niya ang kanilang mga telepono at nakipag-ugnayan sa Divine Dragon Guards. Sa turn of events unfolding right before his eyes, hindi maiwasan ni Tovian na titigan si Justin na may bakas ng pangungutya sa mga mata. Kawawa ka, Justin. Hindi ikaw ang aking kapareha 4 na taon na ang nakakaraan, at ikaw ay nasa ilalim ko pa rin pagkatapos ng 4 na taon. Paano kung mayroon kang nakatagong pagkakakilanlan? At ano ang mahalaga kahit nasanay ka sa pakikipaglaban? Gaano man kalakas ang iyong pagkakakilanlan, malalampasan pa kaya nito ang sa Secretary General ng opisina ng gobernador. At sa kabila ng pagiging bihasa sa pakikipaglaban, mapapantayan mo ba ang Divine Dragon Guards? Gaano man kalakas ang iyong pagkakakilanlan, kaya mo bang daijin ang Secretary General ng Jasona? At kaya mo bang talunin ang Divine Dragon Guards? Wala akong pakialam kung anong uri ng background ang mayroon ka o kung sino ang iyong sinusuportahan, binata. Huwag kalimutan na narito ang Jaza, ang lugar kung saan namumuno ang opisina ng gobernador at ang King of War Division. Ito ay hindi isang lugar kung saan ang isang uhog na batang tulad mo ay magagawa ang gusto mo. Malamig na tinitigan ni Henry si Justin na may maliwanag na paghamak na nagniningning sa kanyang mga mata. Malamang na siya ang walang kwentang anak ng isang big shot na nagbaluktot ng kanyang kalamnan dito sa mga koneksyon at impluwensyang taglay ng kanyang pamilya. Ang mga mayayamang tagapagmana na umaasa lamang sa kanilang mga ama nang walang anumang maipakita sa kanilang sarili tulad niya ay tiyak na uri ng mga taong pinakahinamak ko sa buong buhay ko. Tapos ka na bang magyaking? Isang kislap ng pagkainip ang sumilay sa mga mata ni Justin nang patuloy na gumagala si Henry. Ikaw si Mr. Chandler, oo. Bilang kalihim general ng tanggapan ng gobernador, wala ka bang pinakapangunahing kakayahan na sabihin ang tama sa mali? Maniniwala ka na lang sa mga sinasabi nila. Wala ka bang kahit katiting na sense of judgment? Ganito ba ang karaniwang itinuturo sa iyo ni Kingstone? Gaanong bastos? Nang marinig ni Henry ang pagtawag niya kay Kingstone sa pangalan, kumislap ang kislap ng galit sa kanyang mga mata.
Sino ka sa palagay mo na karapat-dapat kang tawagan si Mr. Warhol sa pangalan? Bakit, hindi ko siya matawagan sa pangalan? Nang marinig iyon, napangiti si Justin, kahit na nakatayo rito si Kingston, hindi siya mangangahas na tutol ako na tawagin ko siya sa pangalan, lalo na ang isang walang kwentang sekretarya general na tulad mo. Isang walang kwentang Secretary General. Sa pahayag na iyon, lahat ay nakatingin sa kanya na para bang siya ay isang tulala. Iyan ang Secretary General ng opisina ng gobernador, ang personal secretary ni Kingston Warhol. Ang awtoridad at katayuan ng lalaki ay mas kakilakilabot kaysa sa mayor ng Jazza. Gayunpaman, isa lamang siyang walang kabuluhang sekretarya general sa kanyang paningin. Kabanata 144. Isang order. Sa tingin mo ba ay karapat-dapat kang makilala mismo si Mr. Warhol? Bilang tugon sa sinabi ni Justin, ginisya ni Henry bago iginiit, "Bata, wala akong pakialam kung sino ka o ang lakas ng taong sumusuporta sa iyo. Hanggat nananatili ako sa Jazza, hindi ka magkakaroon ng pagkakataong gawin ang anumang nais mo rito." Pagkasabi niyo ay hindi na siya nag-abalang makipag-bandy words kay Justin. Sa halip ay lumingon siya sa ilang nasa katanghaliang gulang na mga lalaki sa likod niya, nagtanong, "So, nakipag-ugnayan na ba kayong lahat sa Divine Dragon Guards?" "Oo." Tumango ang isa sa mga nasa katanghaliang gulang na lalaki, at idinagdag, "Magde-deploy sila kaagad ng isang team." "At tinatakan mo na ba ang lugar na ito?" Patuloy na tanong ni Henry. "Oo." Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay muling tumango at muling tiniyak, ang manager ng Empyrean Palace ay napaka-cooperative sa pagsil sa buong restaurant na walang pinapayagang pagpasok o paglabas. Kung wala ang iyong utos, walang makakaalis sa lugar na ito. Malaki. Tumango si Henry bilang pagsang-ayon pagkatapos marinig iyon. Pagkatapos, ibinalik niya ang tingin kay Justin at tumahol, "Bata, narinig mo ba lahat ng sinabi ko kanina? Ipapayo ko sa iyo na ibaba mo ang baril sa iyong kamay at sumuko. Kung hindi, baka hindi ka na magkaroon ng pagkakataon na gawin iyon kapag dumating na ang Divine Dragon Guards mamaya." Ang Divine Dragon Guards ay bahagi ng 4 Azure Guards at tumatanggap ng kanilang mga order diretso mula kay Zachary Link. Kahit bilang kalihim ng opisina ng gobernador, maaari lang akong umapela sa kanila na bigyan ako ng kamay. Bukod dito, hindi nila inilaan upang mapanatili ang batas at kaayusan. Sa halip, walang pag-aalinlangan silang kumikitil ng mga buhay sa tuwing sila ay na-deploy. Hindi kalabisan na sabihin na ang mga ito ay karaniwang walang awa ng mga makina ng pagpatay. Ang isang tulad niya ay malamang na matabyunan ng mga butas ng bala nang wala pang isang minuto pagdating nila. "Narinig ko lahat ng sinabi mo kanina ng malakas at malinaw. Gayunpaman, tila hindi mo narinig ang isang salita na sinabi ko." Maaliwalas na sumulyap sa kanya si Justin nang matapos siyang magsalita at inulit, "Sinabi ko na hindi ito isang bagay na maaari mong itusok ang iyong ilong. Paano kung determinado akong gawin iyon?" Ngumuso, sinabi ni Henry, "Gusto ko lang makita kung sino talaga ang hindi ko kayang masaktan sa jazz at ang bagay na dapat ay kinatatakutan ko sa pakikialam. Sa buong Jazz-ona, 3 lang ang kinatatakutan ko bilang Secretary General ng opisina ng gobernador, si Zachary Link, Kingston Warhol, at ang pinuno ng Divine Dragon Guards na si Thierry Cloutier. Maliban sa kanilang 3, sino pa ba ang hindi ko kayang masaktan? Kung pipilitin mong manghimasok, wala akong magagawa kundi tanungin si Kingston kung saan niya nakuha ang lakas ng loob na makialam sa mga gawain ko." Sa isang iglap, nanlamig ang tingin ni Justin. Kahit na nakatayo si Kingston dito, maglalakas loob ba siyang isuksok ang kanyang ilong sa aking negosyo, hindi banggitin ang isang hamak na Secretary General. "Ha? Akala mo ba si Mr. Warhol ay isang tao na maaari mong makilala at tanungin kung gusto mo?" Hindi naman sineseryoso ni Henry ang mga sinabi niya. Ang Jazz-ona ay isang malawak na lugar, ngunit kakaunti ang may karapatang makilala si Mr. Warhol. Nakita ko na ang lahat ng mga bigwig na iyon at kilala ko sila. May karapatan ba ang isang uhog na batang tulad niya na makilala si Mr. Warhol? Sa kanyang panaginip. Gusto mong tanungin si Mr. Warhol, no? Sige lang. Bibigyan kita ng pagkakataong ito. May phone number ka ba niya? O kailangan mo bang ibigay ko sa iyo? Gumuhit siya, malamig na nakatingin sa lalaki. Anong tanga? Tinapunan lang siya ni Justin ng malamig na tingin. Wala sa mood makipagdaldalan sa lalaki, kinuha niya ang phone niya at tinawagan si Zachary.
Ilang saglit pa ay tumunog ang boses ni Zachary mula sa kabilang dulo ng telepono. Ginoo. De la Cruz. Sabihin kay Kingston na puntahan ako sa Empyrean Palace sa loob ng 10 minuto. Kung malate man lang siya ng 1 segundo, hindi na niya kailangan. Utos ni Justin sa malamig na boses. Naiintindihan mo, Mr. De La Cruz. Hindi nagabalang magsalita si Zachary ng kahit anong kalabisan, nagtatanong, kailangan mo ba akong puntahan din, Mr. De La Cruz? Hindi, ayos lang. Pinaba ni Justin ang tawag. Nang marinig iyon, lahat ay tumingin sa kanya na para bang siya ay isang simpleng tao. Lalo na't hindi napigilan ni Henry na umikot ang mga mata. Oh wow, magpatuloy sa pag-arte. Siya ay isang snot-nosed na bata, ngunit siya ay naglakas loob na utusan si Mr. Warhol na lumapit sa ganoong tono. Hindi ba siya tama sa ulo? Kabuong Jazzona, isang tao lang ang naglalakas loob na magsalita kay Mr. Warhol sa ganoong tono, si Zachary Lin. Bilang sekretarya general ng opisina ng gobernador, maraming beses ko na siyang nakikita, kaya alam ko kung ano ang eksaktong hitsura ng lalaki. Gayunpaman, ang isang batang tulad niya na nakakapit pa rin sa palda ng kanyang ina ay naglalagay ng isang aksyon sa harap ko. Basang-basa pa siya sa likod ng tenga. 10 minuto, oo. Sige, bibigyan kita ng 10 minuto. Hihintayin ko ang pagdating ni Mr. Warhol kasama ka. Titingnan natin kung darating siya pagkatapos ng 10 minuto. Humisi siya habang tinitigan ng masama si Justin matapos ibaba ng lalaki ang telepono. Huwag mo siyang i-entertain, Mr. Chandler. Ipaaresto siya kaagad ng mga tao. Hindi napigilan ni Tovian ang paghikayat ng makitang binibigyan pa talaga ni Henry ng 10 minuto si Justin. Maaaring magbago ang mga bagay habang lumilipas ang oras at ayaw kong may magkamali. Anong nagmamadali? Rumphing, sagot ni Henry, magte-teleport ba rito ang Divine Dragon Guards? At kaya mo ba siyang pigilan mag-isa? Ang repose na iyon ay agad na nagpatahimik kay Tovian. Sa katunayan, iyon ay totoo. Natalo pa niya ang 12 ng dating tauhan ng militar nang hindi pinagpapawisan, kaya paano natin siya mapipigilan ng ating mahinang lakas? Isa pa, may hawak siyang baril. Paano kung bumaril siya kapag nakatalikod sa isang sulok? Dahil mahilig siyang mag-artista, paglalaroan ko na lang siya. Malamig na tumawa, inilubog ni Henry ang kanyang ulo at sumulyap sa kanyang relo bago idinagdag, nagkataon na gusto kong makita kung sino ang taong umaatres sa kanya na mayroon siyang lakas ng loob na sabihin sa akin na ito ay hindi isang bagay na magagawa ko. Makialam. Kung idinidikit lang niya ang kanyang sagwan sa mga bagay pagkatapos na nagkataon lang na nakilala niya si Hunter, ngayon ay bagay na sa pagitan nila ni Justin. Dahil siya ay gumagawa ng isang hakbang laban kay Justin, nagpasya siyang alisin din ng taong umaatres sa lalaki. Kung sino man ang tama o mali sa pagitan ni Hunter at Justin, hindi man lang siya nag-alala sa sagot. Kung minsan, hindi iyon mahalaga para sa mga taong katulad nila. Ang pinakamahalagang bagay ay ang pagkakaroon ng pinakamakapangyarihang tagapagtaguyod. Unti-unting lumipas ang oras. Natahimik ang buong private room. Ang 10 minuto ay tila napakabagal na lumipas. Ang bawat tao ay may sanay na mga tingin sa pintuan, tila naghihintay ng kung ano o iba pa. Gayunpaman, hindi ang Kingston ang hinihintay nila kundi ang Divine Dragon Guard sa halip. Sila ay naghihintay para sa kanila upang barilin si Justin patay sa mismong lugar sa sandaling sila ay dumating. Pagkatapos ng lahat, hindi nila akalain na lalabas si Kingston, hindi naniniwala na tatakbo si Kingston sa utos ni Justin. Sa huli, siya ang pangalawa sa pinakamakapangyarihang tao sa Jazza bilang gobernador ng Jazza. Malapit na ang oras. Mukhang hindi naman darating si Mr. Warhol eh. Nang ilang segundo na lang ang natitira sa 10 minuto, sa wakas ay tumayo si Henry, wala sa mood na ipagpatuloy ang paglalaro kasama si Justin. Ngunit pagkahulog pa lang ng kanyang mga salita, may sumipa sa pinto ng pribadong silid. Kabanata 145. Dumating ang Kingston. Sunod-sunod na maririnig ang tunog ng nagmamadaling yapot ng paa sa sahig. Pakiramdam ko ay madudurog ang lupa sa ilalim ng kanilang puwersa. Sa isang malakas na kalabog, sinipa ang pinto ng private room. Pumasok ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakauniporme ng militar. Sa likuran niya ay 10 sundalo ang nakasuot ng pagod sa militar at armado ng mabibigat na armas.
Sa sandaling pumasok siya, ang kanyang matalim na titig ay dumaan sa mga tao bago siya nagpahayag, "Ako ang kapitan ng Special Forces Team 2 sa ilalim ng Divine Dragon Guards. Nandito ako sa ilalim ng mga utos na magbigay ng mga reinforcement. Maaari ko bang malaman kung sino si Mr. Henry Chandler?" Nang makita niya ang nasa katanghaliang gulang na kapitan, nagliwanag ang mga mata ni Henry. Mabilis siyang sumagot, "Ako ito. Ginoo. Chandler, nakipag-ugnayan ka ba sa Divine Dragon Guards para sa suporta?" Tinulyapan ng kapitan si Henry at nagtanong, "Ano ang napakaseryoso na kailangan mong pakilyusan ang mga banal na Dragon Guard? May sinasadyang umaatake sa mga inosente dito. Siya rin ay may hawak na isang lubhang mapanganib na sandata. Pinaghihinalaan ko na siya ay isang assassin na ipinadala mula sa labas ng hangganan." Lumingon si Henry at binigyan ng malamig na titig si Justin. "Iminumungkahi ko na barilin mo siya kaagad. Ang isang assassin ay nakalusot sa ating mga hangganan." Ang ekspresyon ng kapitan ay lubhang nagbago. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, iniutos niya, "Lahat, maghanda para sa labanan." "Opo, Ginoo." Sa kanyang mga tagubilin, ibinaba ng mga sundalo ang kanilang mga baril at itinutok ang mga ito sa lahat ng nasa pribadong silid. Kahit si Henry ay hindi kasama. Naghihintay ang mga sundalo sa utos ng kanilang kapitan na magpaputok. Sino sa kanila ang assassin? Tanong ng kapitan kay Henry. "Siya yun." Tinuro ni Henry si Justin. Sa sandaling makita niya si Justin, ang mukha ng kapitan ay kumislap sa pagkagulat. Para sa kanya, si Justin ay sadyang napakabata para maging isang assassin. Kung hindi siya itinuro ni Henry, iisipin ng kapitan na fresh graduate si Justin sa universidad. "Siya ba ang foreign assassin na sinasabi mo?" Bahagyang kumunat ang kilay ng kapitan. Gayunpaman, naging maingat siya at hindi minamaliit si Justin dahil lang sa kanyang edad. "Tama iyan." Tumango si Henry at sinabi, "Baril mo lang siya sa mismong lugar o ibalik siya sa base ng Divine Dragon Guards. Iminumungkahi kong tanungin mo siya ng maigi dahil hinala ko na may kasama siyang kasama sa loob." Ang Divine Dragon Guards ay hindi nangangailangan ng sino man mula sa opisina ng gobernador upang magturo sa amin kung paano gawin ang aming trabaho. Iginiit ng kapitan bilang tugon sa mapagpanggap na utos ni Henry. Ang Divine Dragon Guards ay nasa ilalim ng tanging awtoridad ng King of War Division. Sa makatuwid, kami ay tumatanggap lamang ng mga order mula sa kanila. Dahil dito, walang karapatan ng opisina ng gobernador na sabihin sa amin kung ano ang gagawin. I'm sorry kung bigla akong nagsalita. Bagamat hindi nasisiyahan si Henry sa saloobin ng kapitan sa kanya, wala siyang ibang magagawa kundi pigilin ang kanyang galit. Pagkatapos ng lahat, ang Divine Dragon Guards ay tumanggap lamang ng mga order mula kay Thierry at Zachary. Kahit na si Henry ay Secretary General ng opisina ng gobernador at personal na sekretarya ni Kingstone, wala itong kabuluhan sa Divine Dragon Guards. Hindi niya nagawang itapon ang kanyang timbang sa harap nila, hindi tulad ng kung paano niya magagawa bago ang lahat. Humuso ang kapitan, tumingin kay Justin at nagutos, "Ibaba mo ang iyong sandata at itaas ang iyong mga kamay. O kung hindi, papatayin ka on the spot." Iyon ay kung paano isagawa ng Divine Dragon Guards ang kanilang mga misyon. Ang kanilang mga kaaway ay may pagpipilian kung sumuko o mamatay. Na-execute on the spot. Sino ang nag-utos sa'yo? Zachary o Thierry? Kahit narinig niya ang utos ng kapitan, hindi mapakali si Justin na tumingin sa kanya. Sa halip, ninisyon niya, "Sino ang nag-utos sa iyo na isuksok ang iyong ilong sa aking negosyo? Dapat lumabas kayong lahat. Kung maglakas loob ka, paparusahan kita ng 1 linggong pag-iisa." Nang magsalita siya ay natigilan ang lahat. Walang umasa na si Justin ay magpapaalala sa Divine Dragon Guard sa kabila ng pagkakaroon ng 10-10 baril na nakatutok sa kanyang ulo. Sila ang Divine Dragon Guards, para sa kabutihan. Hindi man lang nila kailangan ng dahilan para pumatay, pero naglakas loob si Justin na magsalita sa kanila sa ganoong paraan. "Sinasabi mo ba sa amin, ang Divine Dragon Guards, kung ano ang gagawin?" Nagdilim ng husto ang ekspresyon ng kapitan bilang tugon. "Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang utusan kami?" Ang Divine Dragon Guards ay tumatanggap lamang ng mga order mula kina Thierry at Zachary. Kahit si Kingstone ay walang awtoridad sa atin.
At gayon pa man, ang isang dayuhang mamamatay tao ay naglakas loob na magbigay sa amin ng mga utos. Dapat tanungin mo si Thierry kung may karapatan ako o wala. Napatingin si Justin sa kanyang relo, ayaw nang mag-aksaya pa ng sandali. Malapit nang matapos ang kaguluhang ito. Nang matapos siyang magsalita, tumayo si Justin at tumingin sa labas ng pinto. Sa mismong sandaling iyon, narinig ang mga yabag ng paa bago pumasok ang isang matandang lalaki na nakasot. Sa likod niya ay 4 o 5 matipunong lalaki na nakasot. Habang hinahabol siya, sumigaw sila, Mr. Warhol, dahan-dahan lang. Hindi kaya ng katawan mo ang bilis mo. Tumigil ka sa pag-aaksaya ng oras ko at tumabi ka. Dahil doon, sumugod si Kingstone sa pribadong silid. Sa sandaling nakita niya si Kingstone, naging malungkot ang ekspresyon ni Henry habang nagmamadaling pasulong para tanggapin siya. Ginoo. Warhol, ano ang nagdala sa iyo dito? Mr. Warhol. Nagulat ang lahat nang marinig ang pangalang iyon. Ang matandang lalaking ito na may uban ay si Kingstone Warhol, gobernador ng Jazona. Ginoo. Chandler. Bakit ka nandito? Sa sandaling nakita niya si Henry, na puno ng pagtataka si Kingstone. Gayunpaman, wala siya sa mood na makipag-usap sa kanya. Sa halip, tinalikuran na lang niya ito. Umalis sa aking paraan. Ginoo. Warhol, bago pa makapagsalita si Henry, napagtanto niyang binaliwala na siya ni Kingstone at sa halip ay naglalakad siya sa direksyon ni Justin. Sa sandaling iyon, nalipat ang atensyon ng lahat mula sa Kingstone kay Justin. Paano ito posible? Pagkatapos ng lahat, si Kingstone ang pinakamakapangyarihang tao sa Jazona, pangalawa lamang kay Zachary. Paano siya nagmamadaling pumunta sa loob ng 10 minuto gaya ng itinuro ni Justin? Sir, karangalan ko na biyayaan mo kami ng iyong presensya. Sa sandaling makita niya si Justin, si Kingstone ay lumuhad ng walang pag-aalinlangan. Bakit lumuhad sa harap ni Justin ang makapangyarihang gobernador ng Jazz? Sa sandaling iyon, naramdaman ng lahat na parang nablangko ang kanilang isipan. Sa katunayan, hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata. Ang gobernador ng Jazz na si Mr. Warhol ay lumuluhod talaga sa harap ni Justin.